Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon na nagbigay po sa atin ng pagkakataon na pag-usapan ang mga kabutihan ng ating Panginoon sa pangunguna sa kanyang bayan, kung paano niya po ginamit doon po sa nakaraan ng atin pong history as a Seventh-day Adventist. At salamat sa pagkakataon pong ito sa ating Panginoon na tayo po ay binigyan ng pagkakataon pong muli na pagmunihan po natin ang atin pong devotional na lest we forget, na ang atin pong focus ng ating study ngayon pong araw, ang title po nito ay Temperance Crusaders. So, makikita po natin dito po sa talata na ibinigay po sa atin sa Proverbs chapter 23 verses 29 to 30 ang focus po ng ating pong pag-aaral. Kung inyo pong mararapatin, ito po ay aking babasahin sa Ang Salita ng Diyos Biblia Version, isang mababaw at mas madali po nating maintindihan, maunawaan na talata. Sabi po sa Kawikaan 23:29, sino ang may matinding problema? Sino ang mahilig sa away? Sinong mareklamo? Sinong nasugatan na dapat sana ay naiwasan? At sino ang may mga matang namumula? Sino pa kundi ang mga lasenggong sugapa sa iba't ibang klase ng alak? So, makikita po natin, ang atin pong pag-aaral ay may kinalaman po mga kapatid sa pagpipigil, temperance, pagpipigil, sapagkat sa kapanahunan pong ito, sa atin pong nakarang history, ay sa kapanahunan po nila ng mga Seventh-day Adventists, sila po ay naglingkod doon po sa lugar na kung saan ang isa sa pinaka naging challenge po nila ay ang sobrang pagkakaroon ng pag-inom ng mga nakakalasing na mga inumin. At ang isa daw po sa Great Crusade na nangyari po noong 19th century sa Amerika ay ang tinatawag pong Temperance Movement. Ang pangunahing layunin po nito, mga kapatid, ay kanila pong mapigilan o mabawasan, mga kapatid, ang paggamit at pagbibenta ng mga nakakalasing o mga alcoholic beverages, mga nakakalasing na mga inumin. Isa po sa influential preachers na nakilala po noon ay si Lyman Beecher, na siya po ang nag-start o nagsimula po ng movement na iyon noong 1825. Ang sabi po niya, intemperance is the sin of our land. And if anything shall defeat the hopes of the world, it is that river of fire. So, yan po ang para sa kanya, mga kapatid. Ang sabi niya, ang isa sa pinakamalalim o kasalanan ng kanila pong lugar o sangkalupaan ay ang kakulangan po ng pagpipigil. So, kung meron daw po na kung sakaling sasagupa o lilipulin ang pag-asa na meron po tayo sa sanlibutang ito, ay walang iba kundi po ang tinatawag po niyang kawalan ng pagpipigil. So, makikita po natin dito na sa kapanahunan po ito, ang Seventh-day Adventist, bagamat siya po ay nagsisimula pa lamang po ang ating mga pioneers noong 1870, ay marami na po silang kampanya para po mapigilan ang paggamit ng mga alcoholic beverages. At sila po ay nag-advocate, mga kapatid, nagbo-vote sila ng mga temperance candidates na kung saan makakatulong sa kanila pong pagpigil o pagsugpo sa kanila pong pandemya na ito, o itong challenges na kinaharap po ng kanila pong lugar sa Amerika. So sabi nga po ni Ellen White, sabi nga po dito, si Ellen White was so concerned with the issue that she even suggested an unprecedented step of going to the polls and voting on Sabbath for temperance proponents. So across the United States and eventually around the world, Adventism offered its speakers and its properties to aid the anti-alcohol crusade. So ganun po ang Adventism in that time, mga kapatid. Nag-o-offer po sila ng kanilang mga aid or yung kanilang mga speakers na para po ito po ang magbigay ng mga aral patungkol sa mga makikita natin na masamang bunga ng paggamit ng mga alcohol beverages. Ang sabi po dito, sila daw po, for example, ay nagtayo daw po sila ng mga two large evangelistic tents na nagkaroon po sila ng mga series of meetings na doon po ay nagbabahagi po sila
ng mga kaalaman patungkol po sa ating sa aral patungkol po sa alcohol, sa paggamit ng alcohol, kung paano po ito nakakasama sa kalusugan. So ito po ay sabi nga po dito, sila po ay they work night and day. So until the whole city was rose to action. Ganun po sila kaseryoso mga kapatid sa kanilang kapanahunan. Ginawa po nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sila po ay sumigaw ng mensahe tungkol po dito upang kanila pong maibigay ang mensahe at ito po ang kanila pong ginawa. Sabi nga po nila, sabi po dito sa ating pag-aaral, ang mga Adventists in that time ay mayroon po silang working relationship. Saan po? Sa city mayor, so sa several clergymen, so sa isa sa daily newspapers o daily papers, and several of the leading citizens and businessmen. So, sabi nga po dito, the result was a glorious victory for which the Adventists got partial credit in the newspaper headlines. So makita po natin kung gaano po sila naging seryoso at gaano po nila binigyan ng malaking pagkakataon po ang kanila pong kampanya para po maalis or mabawasan ang tinatawag po nilang paggamit ng mga alcohol beverages ng mga sangkatauhan sa panahon pong iyon. At naging maganda daw po ang resulta ayon po sa atin pong pag-aaral. So Ellen White was at the forefront of the Adventists in temperance, often speaking to large non-Adventist audiences in America, and Europe, and also Australia. And by 1879, the Seventh-day Adventists had formed the American Health and Temperance Association under the leadership of John Harvey Kellogg. So, makikita po natin mga kapatid, ito palang mensahe na may kinalaman po sa kasi tayo pong mga Seventh-day Adventists, kilala po tayo sa meron po tayo mga iba't ibang mga lectures patungkol po sa kalusugan. Sinasama na po natin dyan ang paggamit ng nakakasamang epekto ng paggamit ng alak, droga at gayon din po ng sigarilyo. Ito pala nagsimula pa po mga kapatid noong 19th century at makikita po natin ang ating mga pioneers kung paano po naging seryoso din po sila sa ganitong uri ng mensahe. So sa napakatagal na panahon mga kapatid, tayo po ay talagang kaisa ng ating Panginoon sa pagdadala ng ganitong uri ng mga mensahe. Alam niyo po mga kapatid, kilala po natin ang isa po sa atin pong mga naging youth director dito po sa SSD at ngayon po ay nasa GC, si Pastor Ron. Nang siya po ay nasa district pa lamang, ay doon po sa pinuntahan po namin doon sa San Ildefonso. Nagpunta po kami doon tapos na po ang time ng paglilingkod ni Pastor Ron doon bilang pastor. Pero nauso po doon sa San Ildefonso yung tinatawag po na SAD-free. Ang SAD-free po pala, ang ibig sabihin doon ng S ay smoking, A, alcohol, and also D, a drug. So, smoking, alcohol, drug-free. Na ito po ay kanyang programa na isinagawa at siya rin po ay nagkaroon ng relationship sa government. Ito po ay ina-apply sa mga schools. Bagamat wala na po doon ang paglilingkod ni Pastor Ron, siya po ay nailipat na. Pero makikita po natin na ito po ay patuloy nilang sineselebrate. May mga schools po doon na patuloy po nilang sineselebrate yung SAD-free. Kasi maganda naman po sa kalusugan ito mga kapatid. Ito ay talagang pinapaniwalaan maging ng government natin na nakakasama ang smoking sa ating mga kabataan o sa anuman pong edad ng tao, yung alcohol and also drugs. At makikita po natin talagang ito rin po ay ang mga Seventh-day Adventists. Makikita natin kung paano sila ginamit ng ating Panginoon, kung gaano kahalaga ang message na ito, kaya ito ay kanilang dinadala sa buong sanlibutan. Kaya nga po, kung babalik po tayo sa atin pong lesson, o sa atin pong key text, pansinin po natin ang text na ito. Sino ang may matinding problema? Sino daw po ang may mga matinding problema? Kapag ikaw ay uminom ng alak, sabi nga po nila, para daw mabawasan ang kanilang problema, iinom sila ng alak. Pero kapag natapos na yung epekto ng alak, sila naman din po ang aamin na nadagdagan yung kanilang problema. Nandiyan pa rin yung problema nila, at the same time, nagkaroon pa sila ng utang, at hindi nila alam, siguro nung sila'y lasing na,
ay sila yung nakipag-away o may gumawa sila ng mga kalokohan, pag sila'y nahismas-masan, nakikita nila na marami na po at nadagdagan pa lalo ang kanilang problema. Sino ang mahilig sa away? Ito po yung sabi, ano? Kaya nga po yung kahit mga tahimik na tao, kapag nalasing na, ay gusto naghamon na ng away. At sinong mareklamo? Ayan, marami yung mga tahimik na tao, pag nalasing, nag-i-English na. Di ba? May mga ganong karanasan mga kapatid. Marami na silang reklamo sa buhay. Sinong nasugatan na dapat sana ay naiwasan? May mga kaibigan kami na naglalasing. Sa paglalasing nila, nakita ko po na kanila pong yung lasing naming mga kalaro dati ay pinapalo niya ang kanyang ulo sa lupa. So talagang hindi niya siguro alam hindi ko alam kung alam niya ang kanyang ginagawa o hindi, pero makikita natin dito sa tama po ang sinasabi ng Biblia, sino ang may mga nasugatan na dapat sana inaiwasan at sino ang may mga matang namumula. Ito po, no, sino pa kundi ang mga lasenggong sugapa sa iba't ibang klase ng alak. Kaya mga kapatid, sa isang banda rin sinasabi din po ni ni Solomon sa kanyang sulat na ang alak ay nangliligaw at nanunuya, mga kapatid. Kaya nga po sabi po dito sa kalihulihang paragraph na gusto ko pong basahin sa inyo. The Temperance Crusade was one of avenue that God used to open the way for the church to have a larger impact on the culture of its day. What reform movement should we or I be involved in today? Maganda po mga kapatid, itong Temperance Crusade, ang isa pong avenue pala na ginamit ng ating Panginoong Diyos para pubuksan ang atin pong iglesia na magkaroon ng mas malaking impact dito po sa lugar na atin pong, dito sa mundo na atin pong kinabibilangan. Ngayon, ang tanong daw po sa atin, ano pong reform movements na pwede natin gawin, o ako mismo, o kayo mismo, o ikaw mismo, mga kapatid, na pwede tayong mag-involve ngayon para po mas mapalaganap din po natin ang ganitong uri ng mensahe. Marahil ay makikijoin tayo sa Sad Free. Marahil mag-share tayo about sa kalooban ng ating Panginoon. Marahil mag-share tayo ng mga masasamang bunga nito. Marahil tutulungan natin sila kung paano sila po, mga kapatid, makaliligtas sa addiction na meron po ang alcohol o anuman pong mga bagay pa kagaya ng smoking at gayon din po ng drugs. Nawa, sa tulong ng ating Panginoon, tulungan po tayo na maglingkod po sa Kanya. Bigyan tayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Tulungan tayo na manalangin para sa iba. Tulungan tayo kung paano gagawin natin para sa kanila upang sila po, mga kapatid, ay makatakas sa gayong buhay at sa gayong mga bagay na gayon din ay makakasama din mismo sa kanila pong mga kalusugan at makakasira po ng kanilang buhay at maglalayo sa kanila, mga kapatid, sa kanila pong paglilingkod sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.